Ika-32 kabanata, sa pagpapatuloy. Duguan na nakahandusay si Flower alluring venerable sa lupa, at nakapilipit ang ulo. Na si Lady Soso ay nagulat nang makita ito, na napasabi pa ng ano daw ang nangyari sa kanya. Na nakatitig lang ang ating bida. Kumamot sa kanyang pisngi ang ating bida, at nagisip ng dahilan. Na sinabi na lang nito na pagkagising daw niya nitong umaga, ay ganito na ang nakita niya. At malamang daw ay naghirap siya sa sakit buong gabi at napagdesisyonan na tapusin ang kanyang buhay. At huminga ng malalim si Lady Soso na nakapikit na sinabi na natutuwa daw siya na ibinigay sa atin ng Great Turtle Stronghold Bandits ang lason ng Kunshan. At nakaharap sila sa harap ng siga ng apoy na sinabi pa sa kanya ni Lady Soso na, pero paano ka pa rin naging maayos kahit na nalunok na daw niya ang Heaven and Earth Spirit? At tumingin ang ating bida, at tumugon ito na pinilit daw niya itong tunawin sa tiyan ng may tapang. At sinabi ni Lady Soso na ganun daw ba? At sinabi pa sa kanya ng ating bida na itinaas ang isang daliri na sa totoo lang. Na ginawa daw niya ang kanyang iminungkahi. Na ipinasok daw niya ang kanyang daliri sa kanyang bibig, at isinuka ang Heaven and Earth Spirit kasama ang palakang kinain daw nila. Na makikita si Lady Soso na nangdidiri na napatakip ng kanyang bibig. At pagkatapos ay seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na duda daw siya kung maniniwala ito kung sasabihin daw niyang normal lang siya pagkatapos kainin ang Heaven and Earth Spirit. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang itago ang katotohanan na nakuha niya ang libo-libong taong lakas ng enerhiya hanggat maaari. At makikita ang isang imahe na pinapaliwanag ng ating bida na sinsabi sa kanyang isip na batay daw sa sinabi ng Flower alluring venerable, na hanggat hindi daw niya magawang gawing kanya ang lakas ng enerhiya na iyon, ang dugo daw niya ay magiging elixir. At siya daw ay isang mahiwagang nilalang sa anyong tao. At makikita ang muka ng ating bida na seryosong. Sinabi pa sa kanyang isip na kung malaman daw ito ng taga Jianghu, maraming tao daw ang maghahabol sa kanya. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lady Soso na hindi daw ba siya nilalamig. At itinuro ang damit na suot ni Flower alluring venerable na sinabi pa nito na bakit hindi daw niya kunin ang suot nito. Na napatingin ang ating bida dito. Kinukuha na ng ating bida ang damit na sinasabi pa niya sa kanyang isip na ayaw daw niyang gawin ito, ngunit. At isinusuot na ng ating bida ang damit na sinabi pa niya sa kanyang isip na sa bandang huli, ang mga patay na tao daw ay hindi na kinakailangan magsuot ng damit. At laking gulat ng ating bida nang may mapansin siya. Na makikita ang suot ni Flower alluring venerable na napasabi pa ito na ano daw yon. At napalingon ang ating bida nang sabihin ni Lady Soso na maari daw bang iyan ayang. At pagkatapos ay hiniram ang kutsilyo ng ating bida at agad na iniaabot nito. At sinubukang saksakin na hindi man lang ito tumalab. At sinabi ni Lady Soso na parang nakagawa lang daw siya ng gasgas dahil ito daw ang meteorite iron dagger. Dagdag pa niya na kung ito daw ay normal na espada, kahit ito daw ay hindi magiging posible. At nagtanong ang ating bida na bakit daw siya ay ganyan, sobrang inuusisa ang tungkol dito. At makikita ang kalasag na sinasabi ni Lady Soso na ito ang Divine Dragon Scale Armor. Isang kayamanan na ipinamana ng dating demonic cult na nanirahan sa Shiwan Dashan. At sinasabing para gawin ito, ang kanilang mga manggagawa ay ang gamit ay martilyo ng snow iron na matatagpuan lamang sa Great Snow Mountain ng isang taon. At huminga ng malalim si Lady Soso na sinabi pa niya na hindi daw niya maintindihan kung paano niya nagawang hindi lamang mabuhay, kundi pati na rin patayin ang higit sa kalahati ng kanyang mga kalaban. Dagdag pa niya na sa isang laban kontra sa mahigit sa 100 martial artist sa Xiangxia Mountain na nag-iisa lamang. Ito daw ay nauunawaan niya ngayon. Sinabi pa niya na binabati daw niya siya. Dahil siya na daw ang bagong may-ari ng Divine Dragon Scale Armor. Na kanyang ikinagulat na sinabi pa niya na siya na daw ba. Na masayang sinabi ni Lady Soso na hindi daw ba na dapat sa taong pumatay sa dating may-ari mapupunta ang pag-aari nila. At kung gusto daw niya ay ibigay na lang ito sa kanya, at malaking pasasalamat daw niya ito sa kanya ng walang hanggan. At mabilis na isinuot ng ating bida ang kalasag na sinabi pa niya na grabe, ang lamig daw ng pakiramdam niya. Mas mabuti pa daw siguro na suotin na niya ito kagad. At matikas na tumayo ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi lang daw siya nakakuha ng libo-libong taong lakas ng Heaven and Earth Spirit,
kundi nakakuha rin daw siya ng napakarangyang kayamanan. Talagang sulit daw na sumali sa konboy na ito. At makikita na papalabas ng kuweba ang ating bida nang mapansin siya ni Lady Soso. At tinanong niya ito na kung saan daw siya pupunta. Napalingon ang ating bida na tumugon ito na lalabas lang daw siya para manghuli ng kuneho o palaka. At 5 araw na lang daw bago ang Metropolitan exam nakapikit na sinabi sa kanya ni Lady Soso na dahil daw hindi pa lubusang na ibubukas ang kanyang paralysis pressure point. At nahayag na daw ang kanyang pagkakakilanlan. Siya daw ay hindi na makakapag-exam. Ngunit pero kung nagmamadali daw ang ating bida ngayon, siya daw ay makakaabot na makarating pa sa Beijing. At tumugon ang ating bida na ang sinasabi daw ba niya ay umalis na daw siya ngayon mag-isa. Sinabi ni Lady Soso na hindi ito makakatulong. Ang lamig daw ay hindi niya katugma sa panloob at pangunahing enerhiya ng namuong clan. At sa tingin daw niya ay kailangan niyang ikot ang kanyang enerhiya sa loob ng 5 araw upang ganap na mabawi. Tumugon ang ating bida na bibitbitin daw niya siya at dadalhin sa malapit na doktor. At sa pinakamasahol na pangyayari, tutulungan daw niya siya na makarating sa isang nayon. Habang nagme-meditate si Lady Soso ay sinabi niya sa ating bida na hindi, sila daw ay nasa gitna ng kinlang. Ngayon. At ang nasa paligid daw nila ay mga bundok. At may dahilan daw kung bakit sila dinala dito ng Flower Alluring Venerable bago siya namatay. Kumuha ng maliit na bato na sinabi pa niya na kaya daw niyang hindi kumain ng pagkain ng mga 2 hanggang 4 na araw. At kahit na daw may lumabas na mga mabangis na hayop. At pinakita niya sa ating bida na may lakas pa siya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Na sinabi pa niya na kaya daw niyang harapin ang hindi bababa sa ilang mga lobo. Sinabi ng ating bida na pero na mabilis na sumagot si Lady Soso na Sir Jungryong. Na makikita ang ating bida na nakatayo sa harapan ni Lady Soso na sinabi pa na talagang iba daw siya sa sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Gayunpaman, marami pa daw siyang dapat kailangang gawin. Bago niya mabago ang kanilang pananaw sa kanya. Dagdag pa nito na ang Metropolitan exam daw ang malaking tulong sa kanya. Makikita ang maamong muka ni Lady Soso na sinabi pa sa ating bida na ipagdasal daw niya na makapasa siya ng may mataas na marka. At lumipat na ang eksena kung saan ay mabilis na tumatakbo ang ating bida na hingal na hingal. Na makikita ang kanyang paa na sinasabi niya sa kanyang sarili. Habang mabilis na tumatakbo na bagaman sinabi daw ni Nambuong Soso na okay lang siya, ay hindi daw niya siya maiwan mag-isa, kung kaya't binigyan daw niya siya ng pagkain at ipinahiram niya ang meteorite iron dagger. Sinabi pa ng ating bida na seryosong tumatakbo na kung na naiisip niya na makikita silang dalawa na sinasabi niya sa kanyang isip na kung pumasa daw siya sa Metropolitan exam at magiging isa sa 10 pinakamalakas na martial master sa mundo. Magiging posible daw ba na maging isang elder sa outer sect ng scholar sect na kanyang itatatag? Parang isang pangarap lang daw yon. Na ang ating bida ay makikita na patuloy sa pagtakbo ng mabilis. Ang outer sect ay binubuo ng mga taong nag-aaral ng martial arts ng main sect habang naninirahan sa ibang lugar. At lumipat ang eksena sa palasyo ng Escort King. At sa looban ng palasyo ay makikita ang nagkalat na mga scroll na isa-isang binabasa ng Escort King. Na ayon sa sulat na dahil umulan daw ng 2 beses, ay nawala ang lahat ng mga bakas. At mukhang nakalabas na daw ang ika-4 na Young Master, at ang kanyang kaibigan mula sa Wailing Forest, ngunit hindi pa daw nila alam kung buhay pa sila. At patuloy kaming naghahanap sa mga bundok ng Kinling. At pagkatapos ay nilokot ng Escort King ang sulat. Na makikita ang mga escort warrior sa kanyang harapan. At makikita rin sina Escort Warrior Gabulion at Chief Escort Jiang Reanggi na tahimik lang na nakatayo. At sinabi ng isang taong ito na si Yellow Dragon Hall Master na si Huang Jiangchuong na nagpadala daw sila ng sulat sa mga nagbabantay sa mga hangganan. At ipinaalam na daw sa kanila ang isang premyo na 1,000 ginto na nyangs. At hiningi na rin daw nila na sila ay maghanap ng mas malawak. At kung tumawid man daw ang Flower Alluring Venerable, ay tiyak daw na mahahanap nila ang kanyang mga bakas. At sinabi naman ng Red Dragon Hall Master na si Yang Shingak na hiningi na rin daw nila ang kooperasyon ng mga tao at ng pamahalaan ng lalawigan ng Shaanxi. At kahit hindi daw nila siya mahabol, ay dapat makahanap pa rin sila ng kanyang mga bakas. At nagsalita naman ang Blue Dragon Hall Master na si Yu Jipyong na nagpadala na daw sila ng kanilang mga larawan sa Beggar Sect.
sa Hao Clan, at sa lahat ng 7 assassin sect ng Central Plains. At sa ganitong paraan, kasama na ang militar, pamahalaan, at ang murim sa paghahanap. At tiwala daw siyang may balita na malapit na. At makikita si Escort King na sinabi na mayroong daw isang bagay na iniwan nilang 3. Na ang mga ito ay nagtataka. Na tumingin ng kakaiba ang Escort King na sinabi nito na siguraduhing buhay pa ang Flower Alluring Venerable. Na makikita ang mga kapatid ng ating bida na seryosong nakatingin. At ilang saglit pa ay tinawag ang Escort King ng tao sa kanyang likuran na kanyang ikinagalaw ng mata. Na sinabi sa Escort King na ang magistrado daw ng Hangzhou ay hinahanap siya. At sinasabing may nais siyang sabihin sa kanya ng personal. Na kanyang pinagtatakahan. At sumagot ang first young master na alam daw naman niyang hindi ito ang tamang panahon para tumanggap ng mga bisita. Pakiusap, paalisin daw niya ito. At nanggigigil na sinabi naman ng ikadalawang young master na ano ba naman ang matandang iyan. Dapat daw ay alam na niya ang kasalukuyang sitwasyon sa ating tahanan. Sinabi pa ng lalaking nagulat sa Escort King na dumating daw siya kasama ng maraming sundalo katulad ng dati. At ngayon, siya daw ay gumagawa ng gulo at iginigiit na kailangan kanyang makita. At sumigaw ang ikadalawang young master na ang matandang iyan talaga. At nagulat ito nang mapakinggan niya ang sinabi ng Escort King na sila daw ay maging magalang. Tumayo ang Escort King na sinabi pa niya na siya daw ang opisyal ng gobyerno na nangangasiwa sa Hangzhou sa lahat ng bagay. At lumipat ang eksena kung saan ay tumatawa ng malakas ang mahistrado na nakabuka ang mga kamay na sinasabi nito na kamusta ka, Escort King. At tumugon ang Escort King na sa kasamaang palad, hindi daw naging maayos ang mga bagay-bagay. At sinabi sa kanya ng mahistrado na siya daw ay aalisin niya ng buo ang pinagmulan ng kanyang sakit ng ulo para sa kanya. Kung kaya daw, ay ituloy na nila ang naantalang inuman noong nakaraan. At biglang naglabas ng matinding enerhiya ang Escort King na masamang tinitigan ang mahistrado na sinabi na Sir, ano daw ang ipinunta niya dito sa kanya? Tumugon ang mahistrado na nagtayuan ang mga balahibo na sinabi na sige heto na. Siya daw ay masyadong nagmamadali. At pagkatapos ay mabilis na inilatag ang puting tela, at isang maliit na lamesa, at isang tasa, at takuri, at isang scroll. At sa harapan ng Escort King ay binabasa ng mahistrado ang scroll. At makikita ang Escort King na nakatingin sa nagbabasang mahistrado na ngayon daw ay ika-8 ng buwan ng Hulyo. Na malakas pa nitong binasa na si Li Zhongsan, ang ama ni Li Jungbryong na ipinanganak sa Hangzhou. Ay tanggapin ang kanyang Majesty's Imperial Edict. Na ikinagulat ng Escort King at ng kanyang mga kapatid buhat sa likuran. At dito na po nagtatapos ang ika-32 kabanata. Ika-33 kabanata, sa pagpapatuloy. Binasa sa harapan ng mahistrado ang scroll na kanyang hawak na sinasabi nito na si Li Zhongsan. Na ama ni Li Jungbryong na ipinanganak noong ika-8 ng Hulyo. Ay makakatanggap ng Majesty's Imperial Edict. Na ikinagulat ng Escort King at ng kanyang mga kapatid mula sa likuran. Ang mga escort warrior ay nagbulong-bulungan at nagtataka na makikita sa mga muka nila. At nagtatakang sinabi ng Escort King sa kanyang isip na Majesty's Imperial Edict. At tumighim sa likuran niya si Shipment Manager na ibinulong kay Escort King na ito daw ay ang Imperial Edict at kailangan daw niya munang magbigay respeto. At pagkatapos ay mabilis na isinuntok ang kamao sa kanyang palad ni Escort King. At ito ay iniyuko ang ulo na sinasabi na tinatanggap daw niya ang Majesty's Imperial Edict. At binasang muli ang nakasaad sa scroll ng mahistrado na si Li Jungbryong na ipinanganak sa Hangzhou ng ika-8 ng Hulyo ay pumasa sa pagsusulit ng imperial at naging pinakamataas na iskolar. Na ikinagulat ng Escort King at nanlaki ang mga mata sa kanyang narinig na nagtataka. At mabilis din nag-react ang mga muka na nina Escort Warrior Gabulium at Chief Jiang na sinabi ng mga ito na ang ika-4 daw ng Young Master ay buhay. Ikinagulat din ng kanyang mga kapatid na sinabi pa ng ika-2 Young Master na buhay siya. At kakaibang reaksyon naman ng mukang pala kanyang kapatid na sinabi nito, hindi lang daw yon. Siya pa ang pinakamataas na iskolar. At isang sundalo na katabi ng mahistrado ang tumighim na sila ay pinapatahimik. At pinagpatuloy na ng mahistrado ang pagbabasa sa scroll habang nakayuko pa din ang Escort King na kaya daw naman. Ang pamilya daw ni Li Zhongsan,
na nag-alaga ng isang napakagaling na talento ng ating bansa at ng pamilyang imperial, ay bibigyan ng 100 ginto at 16.5 ektarya ng lupa. At pagkatapos ay ibinalik na ng mahistrado ang pagkakaikot ng scroll. At masayang iniabot sa escort king ito na sinabi pa na narito daw ang tseke ng bangko at ang titulo ng lupa. Binabati daw niya ang escort king. Sinabi pa niya na napagtagumpayan daw niya na magkaroon ng isang pumasa sa pagsusulit ng imperial. Dagdag pa niya na ikinagulat ng escort king na sinabi daw naman niya sa kanya na ang kanyang anak ay espesyal, di ba? At isang kabayo ang makikita na mabilis na tumatakbo. Napatungo sa kanila na mabilis nagsipaghanda ang mga sundalo ng mahistrado. At sinabi ng mga escort warrior na ihinto daw niya ang kabayo. At sino daw siya? At sumigaw ang unang young master na sandali lang daw. At sinabi nito na escort captain. Hindi daw sila ang kanilang mga kaaway, kaya itabi na daw ang kanilang mga espada. At sinabi ng isa sa nakasakay sa kabayo sa kanyang kasama na sila daw ay maghintay muna dito. At tumugon ng mga ito na masusunod daw iyon. At biglang pinahinto ang kabayo malapit sa unang young master. At pagkatapos ay bumaba ito na makikita na naglalakad ito ng may tikas. Ito pala ay si Nambuong Yoryong's grandson na si Nambuong Seok. At pagkatapos ay masayang sinalubong siya ng unang young master na sinabi na siya daw ay nasorpresa. At ano daw ang ginagawa niya dito? At tumugon ito na siya daw ay naririto para makipagkita sa escort king. At patanong na sumagot ito na ang kanyang ama. May problema daw ba? At tumugon ito na ang gusto daw niya ay sabihin ito ng personal sa escort king. At pinakilala ng unang young master na sinabi na ama, siya daw ay ang kanyang kaibigan na si Nambuong Seok. Siya din daw ang apo ng lightning sword na siya ring kasalukuyang patriarka ng Nambuong na si Nambuong Yoryong. At sinabi sa kanya ng escort king na ano daw ang sinadya niya rito. At isinuntok ang kamao sa paladtanda ng paggalang at ito ay yumuko na sinabi nito na paumanhin daw sa pagdating ng walang paunang abiso, ngunit may mahalagang balita daw siyang ibabahagi sa kanya. Dagdag pa niya na, didiretso na daw siya sa punto, buhay pa si Sir Jungryong. Na nagulat sa kanyang narinig si escort king. Sinabi pa nito habang nakayuko na ligtas din daw ang kanyang kapatid at bumalik na sa kanilang clan. At sinabi sa kanya ng escort king na ano daw ang ibig niyang sabihin dito. At tumugon ito sa escort king na si Flower Alluring Venerable, ay sinasabing tumawid sa ilog na dilaw at tumakas patungong Hilaga. At nakahinga ng maluwag na makikitang masaya ang dalawa sa kanilang narinig na sina escort warrior Gabulyom at Chief Jiang. Na sinasabi pa ni Nambuong Seok na nakakuha daw ang kapatid niya at si Sir Jungryong ng pagkakataon na makatakas ng lihim habang siya ay natutulog. At makikita si Lady Soso na nagme-meditate na sinabi pa ni Nambuong Seok na pagkatapos daw noon, tumakbo si Sir Jungryong patungong Beijing upang sumailalim sa Metropolitan Examination. At siya daw ay sumunod na lumisan matapos siyang manatili upang itaguyod ang kanyang enerhiya upang magpagaling muna mula sa kanyang mga sugat sa loob. At nagulat pa sina escort king at ang kanyang mga kapatid nang sabihin pa nito na ayon daw sa kanyang sinabi na buong panahon ay nagbubuwis daw ang buhay si Sir Jungryong upang protektahan siya mula sa Flower Alluring Venerable. Nakangiting nakayuko si Nambuong Seok na sinabi pa niya na kaya't sinabi daw sa kanya ng kanyang lolo na pumunta rito ng personal. Upang pasalamatan ka at upang imbitahin kayo pareho ni Sir Jungryong sa aming pangunahing puk ng clan. Sa ngalan ng aking lolo at kapatid. Habang nakayuko pa din ito ay tinitingnan siya ng escort king na sinasabi pa niya na ipinapahayag ko ang aking taos-pusong pasasalamat sa Heavenly Dragon Escort Agency. At pagkatapos ay isinuntok ang kamay sa palad ni shipment manager na sinabi nito na binabati daw niya siya escort king. Na ikinagulat nito. At sumunod din ang iba pa na sinabi nito na binabati daw nila siya. Escort king. Na napalingon ang escort king na nagtataka. At biglang tumawa ng malakas si shipment manager na sinabi nito na gayunman, hindi daw nila alam kung nasaan ang taong gumawa ng lahat ng ito o kung ano ang kanyang ginagawa sa ngayon. Ito daw talaga ay nakakapagpabagabag. At biglang nagiba ang mga itsura ng mga ito nang mapakinggan nila na ang ika-4 daw na yang master ay bumalik na. Na makikita ang ating bida ay nakasakay sa kabayo na tinitingnan ng mga ito. At makikita ang muka ng ating bida na masayang makita ang mga ito.
At mabilis na tumakbo papunta sa kanya sina Escort Gabuliom at Chief Jiang na may ligaya sa kanilang mga muka. At ang mga ibang escort din ay mabilis na papunta sa kanya, na sinisigaw pa na yang Master Jungryong. At mabilis na lumipas ang oras at sumapit na ang umaga, makikita ang isang tahanan. At sa loob nito ay ating bida na masayang nakahiga sa malaking banyera na sinasabi pa niya na wala daw tatalo kapag nasa tahanan. Habang nakahiga sa malaking banyera, ay sinabi pa niya sa kanyang isip na ito daw ay nakakagulat, ngunit mas madali ang pumasa bilang pinakamataas na scholar sa Metropolitan Exam kaysa sa Provincial Exam, at nakangiting sinabi pa ng ating bida na sa huli. Alam daw niya ang mga sagot ng taong naging pinakamataas na scholar sa kanyang nakaraang buhay. At makikita ang mga papel, masinabi pa niya sa kanyang isip na maaaring may 2 set ng mga sagot na eksaktong magkapareho. Ngunit ako ang mas mabilis ng hindi bababa sa 2 oras. Kaya hindi dapat magkaroon ng epekto sa akin yon. Ang taong nagsumite ng papeles ng mas huli ay marahil itinuring na nandaya. Winisika ng tubig ang kanyang muka na sinabi pa niya sa kanyang isip na mayroon daw ba siyang nararamdaman na kasalanan dahil dito. Hindi naman daw siguro. Kung pumasa daw ang lalaking yun, ito daw ay magiging mahistrado ng Hangzhou. At 10 taon simula ngayon ay gagawa ito ng lahat ng uri ng kalupitan at pananamantala. Gayunpaman, hindi daw yon mangyayari sa buhay na ito. Kahit na hindi daw niya masasabi kung gaano katuwid at masunurin ang magiging susunod na mahistrado. At biglang sinabi ni Jiang Sam na kanyang lingkod na gusto daw ba niyang lagyan niya ng mainit na tubig. At tumugon ang ating bida na ayos lang. At magpahinga na daw siya. At ito ay huminga ng malalim at sinabi niya sa ating bida na siya daw ay nakapagpahinga na ng matagal habang siya ay wala. Dagdag pa niya na kung siya daw ay nasa Beijing, dapat man lang daw ay dumaan siya sa kanilang sangay doon at nagpadala ng kalapating mensahero sa kanila. Alam daw ba niya kung gaano siya nag-alala? At sinabi sa kanya ng ating bida na tumakbo daw siya ng 5 araw nang tuloy-tuloy nang hindi natutulog. At agad daw siyang kumuha ng pagsusulit. Paano daw niyang magagawa iyon kung ubos na ang kanyang lakas? Huminga na naman ng malalim si Jiang Sam na kanyang lingkod na sinasabi na paano daw siya nakabalik dito ng napakabilis. Dagdag pa niya na makikita ang ating bida na abutin daw ng hindi bababa sa 20 araw para maglakbay mula Hangzhou patungong Beijing, pero nakabalik daw siya sa loob ng 5 araw. Hindi ba? At tumugon ang ating bida na tama daw iyon. At makikita ang isang plaki na iniabot kay Jiang Sam na kanyang lingkod na napasabi ito na ito daw ay. At sinabi sa kanya ng ating bida na yan daw ay ang plaki na kanyang natanggap. Itinaas ng ating bida ang isang daliri na sinabi pa niya na sinundan daw niya ang Grand Canal at ipinakita ito sa bawat estasyon ng yugto sa daan. At agad daw nila siyang binigyan ng mga bagong kabayo pagkatapos noon. At sinabi sa kanya ni Jiang Sam na kanyang lingkod na sandali lang daw, hindi pa naman daw siya isang opisyal ng gobyerno. Bakit daw siya ay bibigyan ng ganong plaki? Tumugon ang ating bida na ito daw ay isang mahabang kwento. At ikwento na nga niya ang nangyari na makikita ang isang imahe na may nagsasalita na siya daw ay gumalang. At makikita ang ating bida na yumuko at sinabi ng isa na nasa kanyang gilid na ito si Sir Jium Bulwi, Vice Ministro ng Kagawaran ng Tao. Habang nakayuko ay tumugon ang ating bida na siya daw ay ang scholar na si Li Jungryong na gumagalang sa kanya, Sir Jium. At tumingin sa kanya ito na sinabi na siya daw ba ang anak ni Li Jongsan. Nakayukong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kahit daw ang mahistrado ng Hangzhou ay kailangang maging maingat sa kanyang kilos sa harap ng hari ng Heavenly Dragon Escort Agency. Dagdag pa niya na ang isipin daw na ang isang taong kayang sabihin ang kanyang buong pangalan ng malakas ay nakatayo sa harap niya. At sinabi nito sa ating bida na itaas na daw niya ang kanyang ulo. Bagaman matagal na daw niyang hindi nakikita ang kanyang ama, ay maganda daw ang kanilang ugnayan noon. Ang dahilan daw kung bakit siya kinakausap ng personal ay dahil din doon. Dagdag pa niya na narinig daw niya na siya ay pumasa sa Metropolitan Examination bilang pinakamataas na scholar. Habang naglalakad ang dalawa, ay tumatawa ito na sinabi pa sa ating bida na tulad ng ama, tulad ng anak. Hindi daw naakalain na si Li Jongsan ay nagpalaki ng isang maasahang munting dragon mula noong huli silang nagkita. At tumugon ang ating bida na masyado daw niyang pinupuri siya.
At seryosong sinabi sa kanya nito na ang hindi daw niya inaasahan ay ginagamit niya ang kanyang anak upang subukang makamtan ang kapangyarihan sa gobyerno. Na napatingin sa kanya ang ating bida na nagtataka. At seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na may mga nakatagong kahulugan daw sa kanyang mga salita. Dagdag pa ng ating bida na ito daw ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito rin daw ay isang mapanganib na obserbasyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. At tumigil sa paglalakad ito. Na sinabi sa ating bida na siya daw ay didiretsuhin na niya. Tumingin sa ating bida ng kakaiba na sinabi nito na sa ngayon, hindi daw siya makakakuha ng anumang posisyon sa gobyerno. At dito na po nagtatapos ang ika-33 kabanata.